Philippine team sa Mobile Legends M7 World Championship. Kumuha tayo ng update sa agenda report ni Sheila Salaysay. Live mula sa Jakarta, Indonesia. Sheila, kumusta ang atmosphere dyan? Nanalo na tayo? Bea, unti-unti na dumadami ang sports fans at napupuno ang loob ng GDK Indoor Stadium dahil sa mainit na final match na inaabangan Bakit may background sound? ng World Championship sa pagitan ng Aurora Gaming PH matches sa Philippines kontra Alter Ego ng Indonesia. Unang pumatak Di ba tayo maano dyan? Makaka-copyright tayo, bilyonaryo naman, no? sa Grand Finals ang Aurora PH matapos ng isang 3-2 combat thriller laban sa Senamore Red Giants. Pinangunahan na Demon Kite, Dominic, M7 World Championship. Ayan, World Championship. Aurora Philippines versus Alter Ego ng Indonesia. Sagupuan sa world title. Ayan. Lumalaban tayo, no? Kasalukuyang dumidigma, no? Para dyan sa M7 World Championship. Yue at Edward, bumangon ang Aurora mula sa 1-2 deficit at sinelyuhan ng panalo sa do or die Game 5. Pinanatiling buhay ang first Grand Final streak ng Pilipinas mula pa noong M2. Mas lalo kumingat ang tagumpay na ito dahil sa itong redemption run para sa Aurora dahil maagang nalaglag noong first stage ng M6. Sa kabilang panig, hindi rin nagpahuli ang Alter Ego ng Indonesia. Bit-bit ang lakas ng Nino, Yazuki, Sejumi, Alec at RC. Dinomina nila ang lower bracket finals at tinalo ang SRG 3-1 para makuha ang ikalawang spot sa Grand Finals. Sayo. Runners-up sa kanilang regional league. Ngayon ay nagtatagpo sa pinakamalaking entablado ng MLBB. Ongoing o magsisimula pa lang ang Grand Finals in a few minutes. Habang nagpapatuloy ang bakbakan sa loob ng arena, ramdam din ang init ng M7 sa labas ng stage. Sa Jakarta, sinulit ng mga esports fans ang huling araw ng M7 Carnival sa Stadium Madya dito rin sa GDK. May live watch parties ng finals. Masaya, no? Lagi pagka may mga event na ganyan, no? And then Philippines is participating. Maganda na suportahan natin lagi yung ating mga kababayan, no? Para at least medyo ma-inspired sila, no? Mas ma-motivate, no? Pag nakita nila madami mga kababayan na sumusuporta sa kanila, winner na kagad dyan. Syempre, shoutout kay Ma'am Dolly Babes na nandyan. Nabati ko na yata. Yung sili ang nagdala. Kita nyo, hindi kayo makamubon sa joke ko. Sabi ko gagaling na ako mag-joke Ma'am Lorna Pilama, shoutout! Oy, syempre si Ma'am Maria Marilyn Embido Bautista nandyan na rin. Pasok! Kasama ang pro players at content creators, all-star matches at performances na tuwak sa gaining at pop culture vibe. At habang lumalaban ang Aurora sa Grand Final, umaabot din ang M7 Fever hanggang Pilipinas. Mula sa official M7 Watch Party sa SM Mall of Asia Music Hall hanggang sa M7 Sports Campus Edition sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay na nakatutok ang Bob Noy fans sa bawat flash at bawat watch play. Sa loob man ng arena o sa mga watch party sa iba't ibang rehiyon, nakatutok ang buong esports world sa bawat galaw, bawat watch play. Aurora PH versus Alter Ego, Philippines versus Indonesia. At habang magsisimula ang laban, aabangan natin kung sino ang tatanghaling bagong M7 World Champion. At Ayun, palakpakan. Sana, no? Hindi ko napanood kanina to. Di sana naisama natin sa dasal. Para, no? Di ba? Punta na tayo sa susunod. Isang makasaysayang pagkilala ang isinagawa para sa ating mga pambansang atleta na buong pusong ipinaglaban ang bandila ng Pilipinas sa ika-33 Southeast Asian Games na ginanap sa Thailand noong Disyembre 9 hanggang 20 noong nakaraang taon. Pinangunahan nina President Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luis. Grabe, ito ganda ngayon, no? Ngayong taon na to talagang pangmalakasan ang suporta ng ating pamahalaan pagdating dun sa ating mga atleta, no? Na kung saan nakikipagtunggali para sa ating bayan, no? At yan nga ay isa sa mga bagay na pinagpapahalaga ng ating Pangulo, no? Yung ating mga atleta. Araneta Marcos ang awarding ceremony sa Foro de Intramuros sa lungsod ng Maynila. Bilang parangal sa mga atletang nagbigay ng karangalan sa bansa, mahigit 1,500 atleta at opisyal ang bumuo sa pinakamalaking delegasyon ng Pilipinas sa SEA Games at hindi sila nabigo. Umuwi ang Team Philippines na may 277 medalya, 50 Wow! 50 gold. 73 silver, 154 na bronze. Ito na ang ika-4 na sunod na SEA Games na lumampas sa 50 gold medals ang Pilipinas. Isang malinaw na patunay ng tuloy-tuloy na pag-angat ng ating sports program.
Mas lalong naging makasaysayan ang laban dahil sa mga unang beses at pambihirang tagumpay ng bansa. Dahil sa kanilang sakripisyo at husay, lahat ng medalists ay tatanggap ng insentibo sa ilalim ng Republic Act No. 10,699 o ang Athletes and Coaches Incentives Act. 300,000 piso para sa bawat gold medalist, 150,000 piso para sa silver medalist, 60,000 piso para sa bronze medalist, isang karapat-dapat na pagkilala sa pawis, oras at pusong ibinigay nila para sa bayan. Sa inyong lahat na nagbigay karangalan sa Pilipinas, maraming salamat, mga tunay na bayani ng palakasan. Mabuhay ang atletang Pilipino, mabuhay Ay, si ano. ang Pilipinas. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama Okay na yan, okay na. O, yan ha. O, grabe ang rewards, no? PBBM pinarangalan ng mga atletang Pinoy sa SEA Games. O, 300K bawat gold. Panalo na yan. Medyo maliit ah. Personal ni PBBM. No, pero yan, panalo yan. Magandang balita yan, no, na patuloy na lumalakas, no, ang ating mga ang tawag dito, yung mga ating mga atleta, no, nagiging mas magaling, no, dahil napagpapahalagahan ngayong administrasyon ng ating mahal na Pangulo. Isang makasaysayang pagkilala ang Tapos na yan eh. Bilang bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na palakasin ang water security ng bansa, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspeksyon sa Sumag Water Treatment Plant o SWTP sa Murcia, Negros Occidental. Ang Sumag Water Treatment Plant ay pinangangasiwaan ng BB Duabio I, isang subsidiary ng Tubig Pilipinas Group Incorporated. Kumukuha ito ng surface water mula sa Sumag River sa Barangay Abo-Abo, Murcia at idinisenyo upang palakasin ang supply ng tubig sa Bacolod City at mga karatig lugar. May kakayahan ang planta na mag-produce ng humigit kumulang 15 milyong litro ng tubig kada araw. Sapat para mag-supply sa Grabe, tinatayang no? 20,000 hanggang 25,000 kabahayan. Biruin nyo, no? In spite of yung pagtatrabaho ng ating mahal na Pangulo, alam nyo, araw-araw, di ba, napapansin nyo naman, di ba? Araw-araw may good news tayo rito eh. Mas marami pa yung good news kaysa sa mga jokes ko eh. Hindi, sa totoo lang, no? Projects after projects after projects, meeting, ganun eh, no? Meeting, execution. Meeting, execution. Execution, meeting, grabe, no? Kawawa din talaga yung mga DDS na ano eh. Kasi kawawa sila eh. Hindi nila alam kung ano yung mga dapat nilang appreciate ngayong administrasyon ng ating mahal na Pangulo. Kasi ang dami talaga mga bogus, no, na mga nambabash sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Ganon din ang kanyang mga ng mga miyembro ng administrasyon, no, para lang i-promote yung mga wala eh. Wala tayong magagawa. Medyo minsan kasi mahina talaga kukutin itong mga asan yung ano natin? Banat Boy Topics. Para meron ako nakita kanina na kung saan may parang pinapa-follow sa atin eh. Nakalimutan ko na kung saan pumunta yung ating pinapasundan sa atin eh. Ipuntahan nga natin si ano. Si Yayam, si Boss Yayam. Oh, may mga tingin lang tayo ng good news doon, no? Although marami pa tayong good news. Ayan ha. So, proyekto, no? Ito yung asan yung ano natin? Balikan din lang din natin yung sinuri ang Sam Ag Water Treatment Plant. Ayan ha, libo-libong pamilya ang makikinabang dito. Ayan, maganda dyan. PBBM, Zero Balance Billing. 1.3 milyong pasyenteng Pilipino na ang natulungan. 1.3 million na Pilipino na ang natulungan. Sabi dito, 75 halaga ng hospital bills ang naging libre
para sa 1.3 million pasyente sa DOH Hospital sa ilalim ng zero balance billing. Ayan, suportahan natin si Yayam Dizon. Ayan.